Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Goa sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Goa. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 57. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil sa wari pa ng lumipad ng walang taros. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil na wari pa ng lumipad ng walang taro. Tulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod. Nagtaksil na wari pa na lumipad ng walang taro. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala. At ang aming panalangin, Panginoon, kami po'y linis ng banal na dugo ng aming Panginoong Isus sa lahat ng kasinungaling nakita, narinig, nagawa. At sa pangalan ni Jesus, aming idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Goa sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Goa nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ay tatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Goa. Maraming salamat. Aming pag-asa, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng unang Samuel, 25 kabanata. Ang talata po ay 12 hanggang 13. Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda ninyo ang mga tabak ninyo. Manda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga dala-dala. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung paanong nagbalik kay David yung kanyang mga isinugo patungo kay Nabal. Matapos po na kanilang sabihin kay Nabal yung mga nangyari at na kanilang sinamahan, pinantayan, iningatan yung mga pastol
at mga kawat, bahagi po ito ng banal na kasulatan, aba, binaliwala. Ano po? Tila binaliwala lang ni Nabal yung kanilang ikinuwento na ang sabi nila, hindi namin inano, wala kaming ginawang masama, ano, dun sa iyong mga kawan at sa iyong mga pastol. Pero ang kanilang natanggap, sabi ni Nabal, sino ba si David? Sinong anak ni Jesse, no? Tapos sabi niya, talagang maraming alipin ngayon na lumalaya sa kanilang mga amo. Ito yung ating napag-usapan kahapon, ano na, ano yung naging pagtingin ni Nabal kay David. Alam niyo po, isang katotohanan, sabi ko nga kahapon, ano, na yung kaisipan ng kawalang galang, aba, okay na sana kung si David lang. Nasama pa si Jessie. Sabi, sinong anak ni Jessie? Ayun, na ito pong bahaging ito, tila napakasakit para kay David. Ano po? Kaya ang sabi niya, ihanda ninyo ang mga tabak ninyo. Anong ibig sabihin? 400 na tauhan yung kanyang kasama. Ano ang gagawin nila ngayon? Malamang maghihiganti sila doon sa tinanggap na balita ng mga isinugo ni David. Mga kapatid, alam niyo po ang Panginoon sa kanyang karunungan ay nagsabi na ang maraming tagapayo ay nagdudulot ng maliwanag na kaisipan. Isa pong katotohanan na kung tayo po mananangan lang sa ating sariling kaunawaan sa mga bagay na gagawin natin, sa mga desisyon, sa mga pagpaplano, kung sarili lang natin yung ating i-consider, aba, napakadali ng mga bagay-bagay na yan. Ano po? At kung hindi na natin papakialam, no sasabihin ni ganito, no sasabihin ni ganyan, no mangyayari ganito, ganyan. Pero mga kapatid, huwag nating kakalimutan na maliit lang po ang utak natin at hindi lahat nakikita natin at nauunawaan natin sa maayos na paraan. Kaya napakahalaga na tayo po humihingi ng payo, nakikinig sa iba. Sino naman ang hinga ng payo ni David yan, Bernie? No? Mga tauhan niya yung kasama niya. Well, hindi po sinabi na nag-pray siya. Hindi sinabing nagdasal siya. Hindi sinabing tinanong niya sa Panginoon. Naalala ko po, nung siya naging hari na, ito naman matapos na siya mailuklok na bilang hari ng Israel. Ano po? May isa silang kakalabaning bayan. Alam niyo po ang ginawa ni Haring David? Nagtanong sa Panginoon, Panginoon, sasalakay ba po kami? Pero sa bahaging ito ng banal na kasulatan, wala tayong matatagpuan na humingi siya ng, Lord, ano ba gagawin namin? Ano po? Wala siyang ginawang ganun. Walang sinabing ganun. Ang ibig sabihin, sariling desisyon niya. Nagdesisyon agad siya. Gagantihan ko tong sinapal. Napakawalang. Wala naman sinabing ganun. Pero most likely, yung emosyon, ganun po yung kanyang emosyon. Ano po? Dahil bakit siya ipapahanda yung mga tabak nila kung siya payapa kung maayos yung kanyang damdamin. Mga kapatid, katulad po sa buhay na mayroon tayo ngayon. Batid ko po na wala na tayong, may mga tabak pa naman tayo, pero hindi na kasing laki siguro ng mga tabak panahon nila. Pero hindi na naman po siguro tayo susugod kung saan, sa kung kanino. Unahin natin tanungin ang Panginoon. Lord, marapat ba itong gagawin? Napakahalaga na ating hindi lang basta iniisip kung ito ba yung nararapat. Kung hindi,
ba kalooban ng ito ba yung nais ng Panginoon na ganapin? At alam niyo po sa katotohanan kapagka ikinonsider natin yan, actually sa Amerika meron silang WWJD. Ano ibig sabihin nun? What would Jesus do? Ang ganda po nun. Ginamit pa nila yun. Meron silang mga pulseras, meron silang kwintas, tapos ano yun, acronym lang yun. WWJD. Tapos, syempre, pagka may tao na nakakita, tapos tatanungin sila, ano yung ibig sabihin yan? WWJD. Pagkakataon nila yun para i-explain dun sa mga tao, no? What would Jesus do? Ano kaya, kung si Jesus kaya, yung nasa sitwasyon ko ngayon, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Paano naman natin maiisip yan ng ganyan, Bernie? Paano naman natin yan mauunawaan? Wala na si Jesus. Ang tagal-tagal na nabuhay ni Jesus, mga 2,000 years ago. Pero nasa atin ang kanyang salita. Kaya alam niyo yung kagandahan ng what would Jesus do? Ang basihan nun, ano ba ginawa ni Jesus noong kanyang panahon? Ano ba sinabi ni Jesus? Ayon doon sa sitwasyon na naroon din ako. Mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon para sa atin. Huwag tayong manahan sa ating sariling kaisipan, sa ating sariling karunungan. Kasi may posibilidad na kapag nagawa natin ang hindi tama ang ating nagawa, habang buhay natin pagsisisi. Kaya kesa tayo habang buhay na magsisi, tanong natin sa Panginoon, Lord, ano po ang karapat gawin? Manalangin tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay Diyos na nagpapasalamat sa inyong karunungan, sa kakayahan na inyong ipinagkaloob upang aming maunawa ang salita. Kami po ay nagpapakumbaba, humingi ng tawa doon sa mga pagkakataon na ipinilit namin yung aming mga sariling kagustuhan. Kami po, Panginoon, ay patawarin. Ang aming hiling, Amang Diyos, tunay. Kami po ay lumakad sa inyong katwiran doon sa landas na inyong pinanais. At Panginoon, doon sa mga desisyon, doon sa mga pagkakataon na kami po ay nakagawa ng hindi ayon sa katotohanan ng aming panalangin. Kami po, Panginoon, ay ihatid mo sa pagkaunawa at pagtutuwid ng mga bagay na aming nagawa na hindi nararapat. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananampalataya. Kami po'y ihahatid sa iyong kanila. Lord, amin ding itinudulog sa iyo ang bayan ng Goa sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin, ang iyong Santong Espiritu ang kumilos ng may kapangyarihan sa katawan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Dasal namin ang pag-ibig na dumaloy sa katawan ng aming Panginoon. Gayun din po, Panginoon, dasal namin ang unawaan, dasal namin ang pagpapakumbaba, dasal namin ang pagkakaisa na siyang maging dahilan at pundasyon ng pagkatatag ng altar ng aming manunod at ang aming panalangin tunay sa pangunguna ng Santong Espiritu. Ang altar na ito ay maging lugar kung saan makapaghahandog ng pagpupuri, pagsamba, at makapagsasakripisyo ang iyong at idinideklara namin na ang bayan ng Goa ay para sa aming Panginoong Yeso Cristo. Dasal din namin ang iyong kapangyarihan as we declare the fire of revival sa bayan ng Goa. Kaya mo pumaloy sa Baguio City, Cagayan, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, pati kinusan mo po ng may kapangyarihan
ang mga bayan na ito. At Lord, ang aming panalangin, ikaw po magkaloob ng pag-ulan at hayaan mong ito'y dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo din po, Panginoon, na maranasan ng aming pinakamamahal na bayan yung para ng inyong pagkatawa to be the launching pad of the gospel, to be a missionary syndicate, and to be the American nation in the heart of its Lord. Dasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga tagapangulo, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na magkaharap sa aming ang aming panalangin, Panginoon. Tunay, ikaw po ang magatid sa katwiran sa bawat opisina ng Panginoon. Ang aming panalangin, tunay, Panginoon, mapawalang peace ang mga altar ng kasinungaling sa pangalan ng Jesus, ang altar ng aming Panginoon Jesu Cristo, ang maitala sa bawat opisina ng Panginoon. Lord, dinudulog din namin sa iyo yung aming mga OFW na tinawag mo Pinoon Jesus, Filipino witnesses. Kaya mo sila maging mga saksi sa mga bansa na pinagdalhan sa as you also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga missionary sa iba't ibang panig ng daigdig. Panginoon, ikaw po ang bumabay at patuloy na magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. As we also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad ng Main Life Fund, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Study. Lord, lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo ito, ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob nang sa ganon matupad nila ang dakilang kaloob. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Dasal namin ang pagdaloy ng iyong Espiritu at kapangyarihan, lalo na sa mga misyonero, sa mga iglesia. Dasal namin ang apoy ng iyong Santong Espiritu ang tumubok sa bawat puso. Gayun din sa power of the Holy Spirit. As we also declare your blessings, Panginoon, blessings of peace sa Israel. Maraming salamat. We claim, indeed, you have answered our prayer in Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po natin tatandaan sa anong subok, problema, kahirap, sakit, karamdaman. Tayo tutulog tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Pagkakataon ito, yan yung salitain ko mas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house with barking, with a big and with a flourishing in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sama-sama po natin i-deklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Praise God.